Welcome to Donmar TV News Channel. Sa isang press conference sa Japan, mabigat ang mga naging paratang ng dating Undersecretary ng Presidential Communications Operations Office o PCOO sa ilalim ng Duterte administration na si Dr. Lorraine Badoy laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Badoy, trinaydor ni Marcos ang Pilipinas. Bongbong Marcos betrayed his country for money. He is really an American lapdog. He has really surrendered the sovereignty of the Philippines to the Americans. Hugot daw niya ito dahil sa mga nangyayari sa bansa ngayon, lalo na ang lantarang pagpihit ng administrasyon sa foreign policy nito na mas panig sa Estados Unidos at pagtaas ng tensyon sa China dahil sa issue sa South China Sea. The betrayal of Bongbong Marcos of the Filipino people is because of money. It's money. That is what we have been told, because when he sat in office, he, for a few weeks, for about a month or so, was faithful to his campaign promise of continuing the foreign policy of the former president of friends to all and enemies to none. But he went on a trip to the US, and as soon as he came back, that was when he flip-flopped. Matatandaan na mula sa 5 EDCA bases na nasa Pampanga, Nueva Ecija, Cagayan de Oro, Palawan at Cebu ay dinagdagan ito ng Marcos admin ng 4 pa, 2 sa Cagayan, 1 sa Isabela at 1 rin sa Palawan. Sa kabuuan, nasa 9 na ang American military bases sa Pilipinas. Naging mainit ang usaping ito dahil bagamat iginiit ng Marcos administration na ito'y para sa humanitarian aid at disaster relief efforts, kapansin-pansin ang lokasyon ng EDCA bases na hindi naman lugar na laging dinadaanan ng kalamidad, bagkus ayon sa ilang analysts ay maaaring paghahanda ito sa giyera sa Taiwan. Para kay Badoy, ang ganitong hakbang ni Marcos ay malinaw na pagtatraidor sa bayan at marahil ito'y dahil sa personal na interes ng kanilang pamilya sa Amerika. There is no other logical explanation for why would you bring your country to the brink of war, except that we think it is because there were agreements that were made with Bongbong Marcos and the US government for the US government to release the funds that they had frozen of the stolen wealth by the Marcoses. Pinuna na rin ni Badoy ang pag-imbita ni Marcos kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa bansa kamakailan. Making it very clear that Bongbong Marcos and the Philippines is clearly aligned with the US. He didn't have to do that. He didn't have to invite Zelensky to our country, but he did. Now making it very clear. Instead of staying neutral. Ang Ukraine, na nasa gitna pa rin ng giyera sa Russia, ay kilalang bansa na kaalyado rin ng Estados Unidos. Samantala, patuloy ang panawagan ng publiko ng pagpapatupad ng independent foreign policy. Ang polisiya na hindi pumapanig sa alinmang bansa, kundi sa interes lang ng Pilipinas. Tuloy-tuloy na tayo. So ngayon ay sineselebrate natin ang kalayaan ng mga taksil sa bayan. Walang puwang ang pagsi-celebrate ng ating kalayaan. You know why? Kasi hindi naman talaga malaya ang Pilipino. Dahil sa ginawang mga kabulastugan, kababoyan, okay, ng bangag na presidenteng ito. Kaya nga ang title natin, Kalayaan ng mga Taksil. Okay? Ano bang ibig sabihin ng BBM? Brutal, bangag, makademonyo. Kaya dapat nyo nang kumilos, mga kababayan. Okay? Yeah, Marlinda Saisoka, na-miss. Actually, na-miss ko rin kayo. Promise, parang 1 taon ako nawala. Right? So, mga kababayan, harap-harapan, nilalabag ng bangag na gobyernong ito, pinagtataksilan ang bayan dahil sila ay wala na nga sa ayos na kaisipan at patuloy na kinakawawa ang buong bansa, ang buong mamamayan ng mga taksil, kurap, mga traidor, mga oportunista, mga mandarambong, lahat na mga manluloko na ginagawa ng gobyernong ito.
Akalain nyo mga kababayan, diba? Nakita nyo naman ang ginawa dito sa KOJC na kung saan, sabi nga natin ay overkill o masyadong dahas ang pinairal ng ulupong na gobyernong ito. Imagine nyo, nagpadala ng mga SAF na akala mo ay sasabak sa giyera, na ang hinahanap lang naman nila isang tao. At the fact na ang dami nilang nilabag doon sa Davao, sa paglusob nila na wala silang search warrant, dapat lahat ng mga pulis na yan na nagpauto, nagpabudol, na parang tando-tando na nagsunod-sunuran sa kay Lisa Tanas at kay Bangag, dapat kayo lahat ay mawalan ng trabaho dahil nakakahiya kayo sa mga anak nyo, sa pamilya ninyo. At kayo ay dayo lang dyan sa Davao. Nakakarimarim na mga palangga, mga kababayan, ang ginagawa netong bangag na gobyerno. Number 1 punto, babalikan natin mamaya yung paglusob na sa KOJC. Diba recently, naglabas ng memorandum, okay? Ang bangag niyong presidente na kung saan itong memorandum circular number 2 na binago yung mga panata at yung bagong Pilipinas hymn, okay? Okay, binago, circular number 52. Na sinasabi nila na dapat ang mga estudyante, ang mga mamamayan sa panggobyerno, okay, mga trabahante, mga empleyado ay i-memorize o i-recite ito. Dahil what? Memorandum circular eh. Pero mga palangga, itong pagbabago ng panata, ayon sa ating pagbasa-basa, mga kababayan, ay labag pala sa batas ang ginawa ni Kuting Jr. Kasi dapat ay dumaan yan sa Kongreso. Kung gusto mong palitan ang panata, ay dapat dumaan ka sa legislative. So ang ginawa ng hayop na to, kasi ang may utos niyan, ayon sa ating puting ahas, ang may gawa lang dyan, yung nasa presidential communications na mga buang din. Na bataan o utusan ni Lisa Tanas at katuwang niya sa pangangamkam, mga palangga. Unconstitutional ang ginawa ni Kuting Jr. sa pagpapalit o pagbabago nitong panata. Okay? Yung ating panatang makabayan. Okay? Yung pagpalit nila na sinasabi niyan sa atin na dapat daw ito ay kabisaduhin. Okay, tingnan natin kung kabisado ng mga ugok. So ngayon, mga palangga, di ba, recently nag-celebrate sa mga taksil, okay? Araw ng Kataksilan dapat eh, yung title natin eh. Araw ng Kataksilan. Ang sabi ng bangag na gobyernong ito ay what? I-recite. Di ba? Ilalabas mo sa bibig mo iyong sasabihin sa iyong bunganga, yung mga bunganga na mga hinayupak, itong panata na ito. Hindi ba? Dapat pag naglabas ka ng order, kung ikaw ay leader, di ba, you have to walk the talk. Gawin mo. Dahil ikaw ay leader. Ito mo ginawa ng mga ulupong. O, ito ba? Ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila. Oh, nagme-memorize bang gago? At may tangal. Oh, hindi niya kabisado. Dalhin sa puso, isip at diwa. Ang Oh, yan, tanga-tanga pa. at bayang. Oh, pamilya niya, tingnan mo. Sa ng bawat mamamayan. Iaalay ko ang aking talino at Oh, iwas ang camera. pagpapaunlad ng aking bayan. Taglayang galing na Oh. naaayon sa pandayan. Nagmemorize ba yung mga pamilya niya? Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, Oh. karunungan at kapayapaan. Oh, yung mga ulupong. Ilahok ako Oh, ayan. Kabisado ba niya? Alam ba niya? dahil ang O ngumingiwi-ngiwi? hindi lamang responsibilidad, Oh, ito pa. isusulong
Oh, kabisado ba ng gonggong na yan? Oh, yung mga, ano na yan, ayan, kabisado mo yung mga bunganga nila. Oh, nagre-recite ba sila? May ilan-ilan. Oh. Ano? Bangag. Nag-recite ba kayo? At tapos ka mag-release ng memorandum mong julupong ka? Nag-recite ka ba? Ronel Verdiflor, thank you palangga. May basahin ko yung comment mo. So ngayon, mga kababayan, tanungin nyo, ngayon, paano nila ito pilitin, itong mga kabataan, mga estudyante, kung sila mismo ay hindi bumuka ang mga masangsang nilang mga jonganga. Ang pamilya ni Marcos na bangag, nakita nyo, nagtaas-taas na ng kamay. Nagsalita ba ng isang word? Binakita ba kayo ng isang word na nagsalita? Wala. Ibig sabihin, ito'y mga nagtitrip lang. Pinahirapan nyo ang taong bayan at what? Mga estudyante. At nilabag nyo ang batas. Kaya dapat kayong kalusin na. Ngayawa kayo. Nakita nyo? Makapagsisinungaling ba yon mga palangga? Oh. Kunyari nagre-recite, sabi ni Minda Diaz, Coke Joe. Yeah, kunyari nagre-recite ang bangag. May sayad na, sabi ni Ram. So mga kababayan, nakita ninyo kung paano kayo linlangin itong mga taksil sa inang bayan. Every day, every year, tayo ay nagsiselebrar ng kalayaan, pero hindi tayo malaya. Hindi kayo malaya sa Pilipinas. Malaya ba ang ginawa nila nung nilusob nila ang religious home, ang simbahan, ang kingdom nitong ating mga kapatid na KOJC? Nirespeto ba ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, yung nasa likod nitong mga lumaban, akala mo lumaban sa bang? Itong mga pulis itong mga sapa na galing sa Maynila, nirespeto ba nila ang mga kabataan doon? May mga bata pala na mga nag-aaral doon. At may nahuli pa, based sa post ni Sir Jason na mayroong magtatanim sana ng bala or something na pwedeng idiin itong mga tao sa loob. Yan ba ang malaya? Malaya ang pagtatanim ng mga ebidensya, pagtatanim ng kaso. Ito ba? Ito ang malaya ng mga jejimon, mga taksil. Kaya di ba sabi ko sa inyo noong November 2023, last year, nung in-expose ko ito na isa-isahin tayo, vloggers, ako, SMNI, Pastor Kiboloy, ano ang sabi ko sa inyo, mga kapatid? Sa KOJC, sabi ko maglagay kayo ng mga CCTV kasi ito ay utos ng mag-asawang dyablo. Mga kababayan. Alright? Nakakagalit. Okay? Dahil sobra pong pagmamalabis ang ginawa nila sa Davao. Ginamit nila ang resources ng gobyerno para takutin, gipitin ang mga members, yung mga mananampalataya, lalo na yung mga bata doon na nagkaroon ng impact sa kanilang psychological impact at sa kanilang pamumuhay. Imagine mo mga batang, mga inosente doon, nilusob nitong SAP dahil sa utos ni Lisa at wala pang search warrant kayo. Ang dami niyong nilabag na batas na dapat ninyong pagdusahan. Mga ginayupak kayo. Isang tao lang ang hinahanap ninyo. Pero akala nyo, lalaban kayo sa giyera. Kaya nga sabi ko, pumunta kayo dun sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Kung talagang matapang kayong, mga ginayupak kayo, mga doon na sumunod kay Lisa, doon sa SAP, lahat kayo. Kasi lahat kayong sumunod sa mali. Dapat kayong magbayad. Nakakahiya kayo sa inyong mga anak, sa inyong mga pamilya ng isang bangag lang na gobyerno ang magpapasunod sa inyo. In-import pa kayo.
Ba? Imported. Parang, di ba, imported from Manila to Davao. Anong ibig sabihin yan? Ano ang impact ng pagbit-bit ng mga, bakit ayaw nila, bakit hindi yan, kung talagang dapat i-implement na, which is na kung meron talaga silang basihan, bakit hindi Davao Police? Bakit sa labas ng Davao? Teritoryo ng Davao yun. Ibig sabihin ba, wala nang silbi itong mga ating mga kapulisan at kasundaluhan dyan sa Davao, kung bakit kailangan pa mag-import ni Lisa at ni Kuting ng mga taga Maynila dahil yun yung hawak na sa liig. At magkano ang bigay na allowance dito sa mga staff na ito? Okay? Kasi imported I'm just saying imported para kasi sa ibang nasyon nang galing. Kunwari lang, ang Manila galing ng ibang nasyon. Just giving you clear picture na pagbibit-bit nitong mga staff na ito, ng mga kapulisan na ito. Pera yan, gastos ng gobyerno. Ang tanong, magkano ang mga allowance nitong mga kapulisan na ito para pasundin sa kabuktutan ng mga bangag na mag-asawa at ng kanilang mga kakampi sa pagtataksil sa bayan, mga palangga. Isang tao lang. Nakita niyo yung ginawa niyong damage. Psychological damage. Physical damage. Property damage. Nakita ninyo, mga kababayan, then kayong, I don't know, hindi pa ako masyado nag-browse-browse ng mga media. Asan ang mga media? Nasaan ang mga Dilawan, Iskonyan, lahat, Pakyawan? Niyuyura ka na ang pagkatao ninyo. Sabi ko nga, hindi ba porket hindi ninyo kapanalig sa hindi part ng inyong church, ay pababayaan nyo na lang itong mga bata, mga estudyante, mga nanay, mga tatay, nakita ninyong harap-harapang binaboy, binalahura, nilabag ang kanilang mga karapatan ng gobyernong bangag. Asaan po tayo, mga Catholic Church? Mga obispo, nasaan kayo? Asan ang mga madre? So, ibig bang sabihin ninyo ay hindi kayo makikialam dahil hindi naman kayo member ng KOJC? So, parang ibig ba ninyong sabihin, hayaan nyo na lang o natutuwa kayo na sila ay ginigipit ng gobyerno, ginagamitan ng dahas ng resources, nilalabag ang kanilang mga karapatan, dinadamage o sinisira ang kanilang tahanan, ang kanilang, ang kanilang pananampalataya. And itong ginawa nila, mga palangga, napaka-expensive operation na ginawa ni Bangag gamit ang pera ninyo. Bakit ko sinabing expensive or gumastos ang gobyernong ito? Kasi, di ba mga palangga, sa Amerika kasi pag yung na-relocate ka sa trabaho, may relocation benefits, di ba? So itong mga taong ito from Maynila, hindi nila kabisado ang Davao, so naghagal pa siguro to, o sige, sumunod kayo sa amin. Mayroon kayong extra ganito, ganyan. Di ba? Kaya nga paulit-ulit natin, overkill operation ang ginawa ng bangag na ito at ng mga polis, ang mga SAP, na sumunod dito at nilabag ang karapatang pantao ng mamamayan ng KOJC ng Davao. Nagdulot pa sila ng panakot o pangamba doon sa mga neighboring, sa mga kapitbahay. Ngayon, ano ang sinasabi ngayon ng ng mga bangag na ito? Dead ba lang si Kuting? 'Di ba? Speech pa rin. Na hindi niya ina-address itong issue na ito. Sabi ko nga mga kababayan, nasa peligro na po ang buhay ninyo. Kung kayo ay magkibit balikat, kung kayo ay pipikit na lang dahil hindi nyo naman ka-church ay jutang ginimis. Mga kababayan, sabi ko nga, antayin nyong dumating sa inyo
ang ginagawa ng mga bangag na ito. Ito ay sinusubukan nilang ipakita sa inyo na sila ay mapang-abuso, makapangyarihan at masahol na masahol pa si Kuting sa kanyang ama. At least ang ama niya hindi bangag. Okay? Pero ang ginagawa ni Lisa at Bangag Jr. ay isang kalapastanganan dahil sa kabila po ng digital age. Na anytime pwede kang mag-screenshot, pwede ay mag-picture, 'di ba? Kaya nga natin nakita yung pagmamalabis nila diyan sa Davao. Kaya natin nakita, pero ang ibig ko sabihin, malakas pa rin ang loob ng mga bangag na ito na wala silang pakialam na kahit makita ninyo mga ordinaryong Pilipino, ang ginagawa nila kasi gusto nilang isuggest o sabihin sa inyo, ang mensahe nito ay sila ay makapangyarihan. Wala kaming pakialam kahit digital age na yan. Magpapadala kami ng SAP, manggigipit kami dahil kami ang gobyerno. Yan po ay pagkataksil o taksil sa inang bayan. Kaya never ever na magkaroon ng kalayaan ang Pilipinas hanggat bangag ang namumuno dahil walang malayang Pilipino sa kamay ng mga dyablo at mga bangag. Kita nyo, mga kababayan, kung gaano ka walang hiya itong mga ito. Kasi, mga kababayan, nakita nila yung kritisismo ninyo. Nakita nila yung inyong yung pagsasalita, katulad ng peaceful rally ng Maisog, di ba? So, ano nakikita nyo ngayon? Nagkakaroon ng backlash ang taong bayan kasi nga sa panggigipit ng mga ito at ipagpatuloy nyo pa, Marcos Jr., para mapabilis ang pagbulusok nyo sa kumunoy na mga Gina Yu. Pak kayo, mga kababayan. I hope mag-speak up kayo. I hope manindigan kayo. Sabi ko nga, hindi po ito usapin kung ano ang relihiyon mo. Ito ay usapin bilang Pilipino. Ilang kabataan ang merong traumatic experience now or feeling na natatakot sila, nasisindak na dahil dun sa intimidation, sa pagsindak nitong mga SAP na ito na mga naka-complete gear. Bakit hindi nila sila doon, lusubin nila doon ang West Philippine Sea, Kutugtan, gusto nila makipagbang-bang-bang. Di ba, mga kababayan? Kaya I hope ang ating mga magagaling na abogado, tignan ninyo ito kung ano ang pwedeng ikaso dito sa mga pulis at dito sa, alam natin sa gobyernong ito, ay kailangan talaga silang ligwakin. At wag na sila dapat, patagalin dyan. Marami po silang mga kriminal na ginawa, criminal charges. Dapat ang parusa kung ano man ang mga pwedeng sa mga ahas na ito o mga taksil sa bayan. Kung pwede lang tanggalan ng mga lisensya ang mga kapulisan at ikulong, ibartolina lahat ang sumunod dito sa bangag na to. Kayo, kung nakikinig kayo, mga sir, mga ma'am, anong klasing tao kayo? Anong klasing pulis kayo na sumusunod kayo sa isang bangag? Di ba? Nag-aral kayo. Bakit kayo lulusob dun? Bakit nyo gigibain yun kung wala kayong search warrant? Napaka-basic. Di ba? Pinag-aralan nyo yan sa inyong criminology. Sa inyong mga subject nung kayo ay college pa. Bakit hindi nyo hindi kayo umalma dito sa gobyerno? Teka muna. Hindi kami lulusob doon dahil labag sa batas yan, labag yan sa konstitusyon, labag yan sa human rights ng ating mga mamamayan na kami ay magsisira ng mga propriedad doon. At sisindakin namin ang mga kabataan. So, kayo ay part din ng bangag. Di ba? Kaya dapat kayo lahat mawala dyan sa inyong mga trabaho. Dahil wala kayong matinong ginawa kundi manakot, manindak, at mag-target ng mga kritiko. Bullshit kayo lahat. Agi-atay kayo.
Imagine nyo mga palangga, mga inosenteng mga kabataan ang nandoon. Mahalos mga kababaihan. They are peaceful people. Ginulon nyo. Sinalakay nyo pa ng madaling araw. Pang rebelde NPA komunista talaga yan. Well, no wonder magkakasabwat na kayo lahat o magkakampi kayo dito. Di ba? Kayo mga kapulisan, kinakausap ko kayo. Yung mga demonyo lang, ha? Yung mga pumunta. Tama ba ginawa nyo? Kung labag sa loob ninyo, bakit kayo susunod? Sige nga, bakit nyo susundin? Kung alam nyo na ito ay mali. Napakasimple lang naman, wala ngang search warrant. Inaral nyo nga yan ang pagkakaiba ng warrant of arrest at saka search warrant. Tapos hindi nyo maipractice? Ha, mga palangga? Ay, mga kababayan? Ay, hindi ko sila palangga. Yawa. Mga yawa? Hindi palangga. Hindi nyo mai-apply yung inyong mga basic na lang. Yung basic ninyong natututunan o natunan. Magkaiba ang warrant of arrest at search warrant. Pumasok kayo doon at gusto nyo pa magtanim bala, magtanim armas, tanim droga at kung ano pa man. Sige nga, kausapin nyo ang inyong mga sarili. Tama ba? Nagibain nyo? Sirain nyo ang property dahil utos lang ni Lisa at ni Marcos Jr. Tama ba yan? Maipagmamalaki nyo ba yan sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga susunod na henerasyon? Bakit hindi si Michael Ma ang atakihin ninyo? Na smuggler? Bakit hindi yung Pogo Hub ni Bonjing Rimulya at ni Abalos? Bakit hindi yan ang bangbangin ninyo? Kung talaga kayo ay para sa bayan, pero kayo ay mga taksil. So yan dapat ang hinuhuli ninyo, hindi yung mga peaceful people na nagdadasal lamang. Okay, fine. Hinahanap niyo si Pastor Tiboloy, but hindi ibig sabihin na kapag hindi nyo nakita ang inyong target, ay sisindakin nyo yung mga tao na kasama niya sa kanyang church. Wala kayong karapatan at magbabayad kayong lahat sa oras o sa oras ninyo o sa tamang panahon. Nakakagalit, nakakakulo ng dibdib, mga kababayan. Kahapon ko pa gustong magsalita. Naging busy lang ako, pero gusto kong ibuhos lahat sa mga julupong na ito, mga kababayan. My God, saan pupulutin ang Pilipinas? Saan pupulutin ang aking mga kababayan na mismo ang mga kapulisan ay nagpapakita ng paglalapastangan ng batas? So, ibig sabihin, kapag tinarget ninyo, tatawagan lang kayo ni Lisa at ni Bangag. Sige, mag-complete full battle gear kayo at sindak-sindakin ninyo yung mga tao dyan na kalaban namin. Kaya yan ang ginagawa nyo sa akin eh. Tinataniman nyo ako ng kaso dyan para mabigyan nyo ako ng warrant of arrest. So the moment na umapak ako sa airport, aarestuhin nyo ako. That is very Bangag at Lisa Tanas, mga kababayan. Di ba? Pang-Nazi nga eh, sabi ng, marami na nagsabi. Ang ginagawa ninyo, traidor. Kaya kayo mayroong mga secret, di ba sa, I think Romania, yung very Romania ni Lisa Tanas, may ganyan din sila eh, na mga secret police ng gobyerno na para sa, ginagamit nila sa panggigipit. Mga polis na tiwali, ginagamit nila sa paghaharas kapag meron silang kritiko. You compare Duterte and Marcos. Noong panahon ni Duterte, katakot-takot na mura ang inaabot ni Pangulong Duterte. Ginanon ba kayo ni Duterte? Ginipit ba ni Duterte ang mga church, ang mga Katoliko na katulad natin? Ginipit ba kayo? Hinayaan lang kayo. Pero itong Bangag na ito, hindi niya kayang magkarinig ng kritisismo, kaya nag-ala Nazi ang kanyang diskarte. Very Romania,
Very Lisa, very bangag, mga palangga. Sabi nga ni Ka Eric at saka I think, yung iba pa, malagestapo ang dating na ginagawa sa inyo nitong putragis talaga. Diba? Noon pa lang. Actually, noong pa turnover na, nung nasa Pilipinas ako, narinig ko na ito, mga palangga. At may nagsasabi sa akin na si Lisa Tanas ay wina-wiretap lahat ng gusto niyang i-wiretap. Tama ba yan? Yan, yung mga taong gusto niyang i-wiretap, pagdududahan, ginagamit niya ang kapangyarihan ng gobyerno, ang resources ng gobyerno para targetin ang isang employee, ang isang appointee o ang isang tao, gobyerno na gustong pakinggan ni Lisa kung anong mga pinag-uusapan. Ginagamit nga nila yung kanilang power para hawakan sa liig yung mga social media platforms sa Pilipinas para maisakatuparan ni Liza ang pag-i-spy niya sa atin at sa inyo. Kaya very taksil, mga kababayan. Dahil hindi niya tayo kayang patigilin. Okay? Sa kabila ng paninindak, panggigipit, so ginagamit nila yung extreme na dahas para wala nang magsalita, para kayo ay sindakin na, mga palangga. Talo pa natin. Itong, yun nga, yung panahon, nung time na yun, ang Germania, sa brutal na pag-oppress ng pagpapatahimik sa atin, na ginagamit, again, ang pang-aabuso sa batas, pang-aabuso sa power para tayo ay tapalan ng ating mga ngangabels, pero hindi po tayo pasisikil. Hindi tayo magpapatinag dahil itong basic na kalayaan ng ating mga mamamayan, mga palangga, hindi dapat sikilin or patigilin ng gobyernong bangag na ito. Dapat kayo ay tumayo, tumindig, lumabas sa kalsada, magsalita para sila ang patigilin natin dahil mas powerful ang boses ninyo, boses ng taong bayan. Nakakagalit po at I hope lumabas kayo sa inyong mga tahanan dahil ito'y usapin ng inyong tunay na kalayaan. Dahil kung hindi kayo makikialam dito, patuloy araw-araw, minuto, sigu-segundo ang pagtataksil ng mga salot sa lipunan sa Malacanang habang sila ay nagpa-party, habang sila ay nagwa-wine, nagpa-fireworks, kayo ay nakaratay sa kahirapan, mga palangga. So kailangan nyo ulit-ulitin ko to, ang tagal ko nang sinasabi for 2 years, speak out. Speak out. Labanan ang pang-aabuso ng gobyerno ni Bangag, mga kababayan. Sa patuloy na ginagawang paggamit ng dahas, pang-aapi, pang-sisikil, ang mga kaletsyahan na mga memorandum, mga patakaran na ginagawa dyan mismo sa kapulisan na kayo ay pinagbabawalang mag-cellphone, inautusan using the memorandum circular chuchu para kayo ay pumunta sa kanilang mga event dyan sa kataksilan, araw ng kataksilan sa Luneta. Diba? Araw-araw, mga palangga, lalo kayong nalulugmok. Araw-araw kayo ay pinagtataksilan at nagiging biktima ng walang kalayaang magsalita, magpahayag. My God, 2024 na. Masahol pa ito sa panahon ng tatay ni Kuting. Dahil walang tigil ang mamalabis. Walang tigil ang pagnanakaw, ang pagprotekta sa mga smuggler.
Ang daming magnanakaw sa Bureau of Well, sa lahat, Bureau of Customs. Ang mga rebeldeng komunista, bakit hindi nyo lusubin? May narinig ba kayo ng mga operation recently na ang mga rebeldeng komunista ay na-target nila dahil ito ay nag-extort, kumikitil ng mga kabataan sa ating mga kabundukan, sa mga probinsya? Wala. Bakit? Kasi protektado na ng gobyerno ni Bangag. Sila ay magkakakampi na. Tiyan mo si Risa Ontiveros. Oh, nasaan yan? Andito sa Amerika. Nagpapasarap. Dati, anti-Marcos yan. Dakdak ng dakdak. Pero wala siyang pakialam kasi ang target niya si Quiboloy. So, hindi siya magsasalita kahit overkill, kahit dahas ang ipinakita ni gobyernong Bangag kasi mas natutuwa sila. So, ibig sabihin, mga kababayan, whether you are dilaw, pula, puti, itong mga taong ito na akala nyo, lalo na I'm talking to you, the dilawan, hinahangaan nyo si Robredo, si Ontiveros, o lahat na ng mga dilawan, well, nalagas na nga sila. Pero ayaw nilang ipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipino, katulad nung mga bata, mga kababaihan sa Davao, na mga churchgoers o mga members. Kasi galit sila kay Pastor Quiboloy. Pwede ba yon? Nagalit ka kay Pastor Quiboloy, idadamay mo ang milyon-milyon nilang miyembro? Tama ba yon? Mga follower ng Dilawan. I know, pare-pareho tayo ng puso na kaya kayo sumuporta sa inyong mga sinuportahang politiko dahil umasa kayo na itaas ang mga laylayan, hindi ng palda, kundi laylayan ng kahirapan. Ganon din kami. Bilang isang nabudol ni Marcos, umasa ako na ibabangon tayo muli. At kasama kayo doon, dilawan, pulahan, green, o kung ano pa mang kulay. At nag-failed sila. Hindi nila nagawa yung mga pangako nila. So this is not about dilawan, pulahan, putian, mga kababayan. So ibig sabihin, dahil hindi tayo pareho ng political belief o na sinuportahan. Pag nakita nyo itong mga pulahan na ito na sumuporta kay Kuting, ay pinagbabangbang ni Kuting. Inaratay niya. You know what I mean? Ginurgur niya. So titingin lang kayo. Ay kasi hindi naman tayo parehong sinuportahan nung nung 2022. Buti nga sa inyo. Dapat na kayo magurgur. Yan ba yung thinking ninyo? I'm talking to all of you na nakikinig. Church leaders, pastor, pare, mga profesional, police, lahat kayo. Tama ba yun? Na dahil hindi tayo pareho nung 2020 sinuportahan, okay lang nagbangbangin itong 100, 200, 1,000 kasi wala sila ay kasama ni Pastor Quiboloy sa church. Hayaan niyo silang matsugi. Ganun ba yung thinking ninyo? What if kung sa inyo mangyari? Yung church yun naman ang atakihin. Dahil napagtripan ni Lisa Tanas, gusto niyang kamkamin ang inyong ari-arian. Ito po ay hudyat na kailangan niyong kumilos. Dahil tinatakot kayo. Sinisindak kayo na dapat hindi kayo magsalita dahil the moment you speak up, pwede kayong gurgurin, sindakin at padalhan itong mga tiwaling mga batalyon ng SAF na yan. Nakagalit mga kababayan. Sabi ko, kailangan nyong magsalita, kailangan nyong manindigan dahil mas makapangyarihan kayong nilalang sa mundong ito. Hindi kayo dapat papayag na mala Germania tayo nung panahon at gustong gawin sa kasulukuyang panahon. Kaya nga, di ba si Lisa Tanas ay nagsasalita noon doon sa kanyang interview na kung gusto niyang manggurgol, isang tawag yan lang sa Romania. Bakit? Kasabwat naman ni Lisa yung mga secret police na mga komunista ng Romania. Meron sila niyan. Ito yung mga gumagamit ng dahas din sa Romania na mga pumipigil sa karapatan ng taong bayan nila doon at mga gumugurgor. Baka ito yung kasabwat ni Lisa. Kasi sabi niya sa kanyang interview, yung drama-drama niya na hindi daw niya papatulan yung mga kritiko, pero the moment na nagpa-interview siya kay Taerna,
Okay? Na nag-I love you pang gago, di ba? At sinabi niya na isang tawag lang niya sa Romania, so maaari merong connection ito si Lisa sa mga komunistang pulis sa Romania o itong mga nanggugurgor, di ba? Mga palangga. Nakaka-rimarim na ang ginagawa ng mga walang hiyang ito. Ay, nako. Imagine ninyo, ang sarap ang sarap talaga nilang tapusin na. Kailangan na nating tapusin. Nagsalita na si Attorney Vic, June 10. Sabi ni Attorney Vic, isang tao lang ang hinahanap mo at hindi pa kilala bilang bayolente. Sisilbihan mo ng warrant of arrest with so much number of state forces? Wala kang pwedeng masabi dito kung hindi excessive use of force and hubris, ego-tripping, sabi ni Attorney Vic Rodriguez. Basahin natin yung sinabi ni Pangulong Duterte. Si Sara yata nagsalita na rin. Kasi may nababasa akong mga julul. Okay? Ang sabi ng mga julul, okay daw, ito daw. Sasagutin ko lang tong mga wa'ya na ito. You know, wa'ya? Ayawa. Okay? Ang sabi niya, ito. Si PRD, June 10, nag-release. Sabi niya, Pangulong Duterte, I strongly condemn the use of excessive, unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Sikiboloy of the Kingdom of Jesus Christ by police officers who are not even from Davao City. Nabagit natin kanyan. This incident occurred within a place of worship and on school premises, which is absolutely unacceptable. Will this overkill be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt? Will they exhibit the same lack of self-restraint they have shown, okay, towards critics of this administration when dealing with their supporters? How can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon, the blatantly violated? May nagsabi na parang, bakit daw si Pangulong Duterte noon na parang siya umaaray, yung panahon niya nagkaroon din ng pang-aabuso. O nagkaroon daw ng panggigipit. Okay, compare natin. Si Pangulong Duterte, ang deklarasyon niya ng war on drugs laban sa mga bangag at mga manufacturer na nandiyadyaan na ngayon sa mga kulungan katulad ni Paruhino, katulad ni Kerwin Espinosa na nakalabas na. Yun ang deklarasyon niya dahil itong mga taong bangag na nagluluto ng pulburon, na nagbibenta sa mga kalsada, sila ang tunay na anay ng lipunan, kaya nasisira ang inyong mga anak. Yan ang gerang dineklara ni Pangulong Duterte para sana kung pwede lang maubos na itong mga nagluluto ng pulburon. Si Kuting, anong giyera ang nilalabanan niya? Mga simple tao, mga bata, mga religious group. Ito bang mga members ng KOJC? Nagbabangag ba, nagtitinda ba sila ng pulburon para sa ikasisira ng mga kinabukasan ng taong bayan? Hindi. So yung mga nagnangabels na sinasabi, Pangulong Duterte, parang you get your a dose of your own medicine. Ganyan. Hindi kayo nag-iisip. Diba? Nung panahon ni Duterte, nawala ang mga polboronic na mga tambay sa inyong mga iskinita. Pero ngayon, paglabas mo, harapan ang bentahan.
Kasi, alam niyo kung bakit? Pinapalakas ng bangag niyong presidente dahil sila mismo ay protektor ng manufacturer ng pulburon na kinasisira ng inyong mga anak. Huwag na po tayong lumayo na yung pinapakita ko sa inyong picture na si Mark Anthony Sayarot na nahuli sa Ayala Alabang, na-intercept ng Australian Federal Police. Di ba? Nahuli pero hindi nakulong kahit non-bailable, protektado pa ni Kuting ayon sa ating puting ahas. At ngayon, sabi ko nga, nakalaya na. So yan ang alignment ng gobyerno ni Bangag. Palayain ang mga polboronic, ikulong ang mga kritiko, at pagpiesta sila sa pagkamkam sa bayan, sa pag-smuggle, lahat-lahat na, at pagpakalat ng pulburon para sirain kayo at magbibigay kunyari ng ayuda sa mga probinsya na maraming botante para ipakita na marami pa rin natutuwa sa kanya. Pero ang totoo, ang mga tao pumupunta lang para sa ayuda, kikikbakin pa ng mga barangay tagay, barangay salakay, at ng DSWD, mga kababayan, na mga korap, na mga kamag-anak din ni Marcos Jr. Yan ang nangyayari sa inyo ngayon. Nasabi ko nga, ang daming nakaratay sa ospital ngayon. Ang inyong mga anak, pamangkin, kamag-anak, na hindi makabayad ng bills, hindi makabili ng mga gamot. Pero ang 90 billion na pera ng PhilHealth napupunta sa bulsa ng Office of the President ng bangag na gobyerno. Again, it's your choice to speak up. Yung mga nakikita nyo, kayo, mga kamag-anak ko sa ospital, kailangan ba tanungin natin? Leni Robredo yan. Sinuportahan si Leni. Hala, ayaan mo siyang matsugi at magdusa siya. Ganun ba yung thinking nyo? Bumoto kay Kuting yan. Hayaan nyo siya. Kay Duterte yan. Ganun ba yung thinking ninyo? Kaya hindi kayo nagsasalita. It's the same thing with the social media. Not social media, mainstream media. O antayin nyo na ang taong bayan ang lumusob sa inyo. Ang taong bayan ang hihila sa inyong lahat. Kaya alam mo, minsan, mga palangga, kung ganito lang naman, puro pagtataksil ng mga taong nakaupo, mabuti na lang sakupin na lang ang Pilipinas. Mamili na lang kayo. China o Amerika. O kung sinong gusto sumakop sa atin. Japan. Mas gusto ko Japan ang sumakop sa atin. Di ba? Yan. Mamili na lang kayo kasi ayaw nyo magsalita eh. Ayaw nyo mag-speak up. Yes, #adiktador. Di ba? Ayaw nyo mag-speak up. Anong gagawin natin? Sabi ni Ranel, Verdi Flor, pag uwi ko kanina ng bahay, nanood sila ng vlog mo, ma'am, at ni Morales. Yari si BBM. Ako lang ang unit team dito sa amin, ha? Di ko alam paano nila nalaman ang channel mo. Wow. Thank you palangga, Ranel Verdi Flor. Thank you so much. Okay? So yan yung mga tanong ko sa inyo. Marcos Hitler, sabi ni Eval. Nakikita nyo na po eh. Alam mo yun, for 2 years, I started this fight. Ako ang #1 nilang supporter. 6 na taon ko silang sinuportaran. At ako ay nabudol, pero hindi po ako nagpabulag. Even though malabo ang mata ko, hindi ako nagpabulag sa mga ulupong na ito. Dahil hindi ako sumusuporta lang sa politiko, kundi ako'y sumusuporta sa gagawin nilang landas para sa inyo. Nasaan na, again, yung mga anti-Marcos? Nasaan na? Diba for the country kayo? Ayaw ninyo na mga diktador. Now, a diktador. Hindi lang diktador, a diktador, bangag, bengador. Nasaan na kayo? Then sabihin nyo, proud Pilipino kayo?
Paano kayo maging proud kung hindi nyo kayang manindigan? Kailangan, pag may mga lumabas na pagtitipon, kailangan po ninyong manindigan. Ipagtanggol ninyo ang inyong bayan sa kataksilan ng gobyernong bangag na ito. Ferdinand Dolosa, 3 days rally of Manibela drivers. Ay talaga, kailan po? Tuloy-tuloy ba? Sabi ni Marlene, Supreme Court, maawa kayo. Yeah. Oh, sabi ni Ferdinand. Ayan, 3 days rally of Manibela. Sabi ni Winnie Inico, leave it to the Lord. No. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, palangga. Why? Diba? Biblical naman yan. Hindi tayo pwedeng umupo lang. Kasi the more na habang nagdadasal tayo, dapat gumagawa tayo. Kasi uubusin na pera ninyo. Walang hiya na nga eh.